Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. Ayan, sira na ulo ni Padre Damaso. Nagmamalinis. Soto at Lacson, malinis sa insertions. Ayan mga ka-review natin, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. So yun mga kababayan, bago po natin pasadahan ang video ito, sa mga di pa po nakapag-subscribe, libre lang pong mag-subscribe mga kababayan at palike na rin po ng video ito. At ito nga mga kababayan, video po ni President Bongbong Marcos Jr. Ito po ang kanyang mensahe ngayong Kapaskuhan mga kababayan. Ito, bigyan po natin ng reaksyon. Pasok ka President Bongbong Marcos Jr. Sa pagkain, yung sakto lang po. Alam niyo naman, mataas ang mga kaso ng heart attack ngayong panahon dahil napaparami po ang kain natin ng taba. Ingat lang po sa pagkain, yung sakto lang po. Ulitin natin. Mataas ang mga kaso ng heart attack ngayong panahon dahil napaparami po ang kain natin ng taba. So yun mga kababayan, mag-ingat-ingat daw sa pagkain ng taba dahil baka ma-high blood, ma-heart attack. Nako po, wala nang mas mag-heart attack sa atin sa ginagawa nitong taong ito sa bayan natin, mga kababayan. No? Nung Kapaskuhan, i-compare lang po natin, Kapaskuhan ni former President Duterte, very sincere no? Iba po dito sa, ito parang singaw, mula lang sa ilong to, hindi lang gagaling sa puso, no? Hindi ko ramdam. Ewan ko lang kung ako lang hindi ko po ramdam ang kanyang talagang pagsasalita ng mula sa puso, no? Kumbaga plastic po ito mga kababayan. Para sa akin kasi yung pong nararamdaman ko sa mga sinasabi niya. Wala pang itong sinabi na hindi nagkatotoo. Wala pang sinabi si President Bongbong Marcos Jr. na nagkatotoo, di ba? Nako, baka sinabi niya kasi hinay-hinay lang, baka magkagurguran tayo ngayon dahil sa mga taba-taba na yan. Diba? Hindi niya, baka nakalimutan lang ni President Bongbong Marcos Jr. at sabihin okay, mag-ingat po kayo sa mga paputok, baka mapulutulan po kayo ng mga diba? Dito, taba po, mga taba ang kanyang gustong mag-ingat tayo. Naka po, wala ka pong dapat ipag-alala, Mr. President, kasi sa panahon ngayon, although Kapaskuhan, but hirap po kasi ng panahon ngayon no? So talagang kaunting taba lang ang makakain namin ngayon sa sobrang mahal po ng mga bilihin. Biruin nyo mga kaubayan yung mga ricados, di ba? Sa pagluluto, yung mga ingredients, yan mga kaubayan. Yung siling, siling haba, okay? Umaabot na po ng 700 per kilo. Magkano kaya ngayon ang sibuyas? Baka bumalik na naman to sa dating, di ba? Grabe po yung mga ingredients ngayon, mga kabayan. Subukan yung mamili. Yung 1,000 ninyo, baka hindi nga yan umabot sa kulang pa yung mabibili mong ingredients ng lulutuin mo. Tapos sinasabi nila, okay, 500, okay ng 500 pesos. Pwede ka nang makapag Noche Buena sa 500 pesos. Nako, wag ka pong mag-alala. Kaunting taba lang talagang makakain namin ngayon. Walang Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, yung sinasabi po natin kanina si Padre Damaso. Sabi po dito sa balita, malalim ang pagiging kurakot ng mga Duterte. Ayon po yan kay Father Flavi Villanueva. Ayon po kay Father Villanueva, ito po yung paring, ayon po sa paring, idinudulong nila ang kanilang paninindigan sa legal at demokratikong paraan. Kabilang ang kampanya sa larangan ng batas upang ipakita umano na hindi karapat-dapat sa pampublikong tanggapan ang pamilya Duterte. Pero ang problema nga dito sa paring ito, sinisingle out niya lang yung mga Duterte. Diba? Sinisingle out mo lang yung mga Duterte. Eto pa.
Talaga ito, nasabi ko talagang, sira na yata. Paano lang ako, napaisip ako na kung sira na ba ito. Kasi tingnan nyo netizens, paano naging victim si Cabral ni Duterte, nasa ICC nga nakakulong. Okay? Kasi mga kabayan, ayon po dito kay Father Flavio Villanueva, pinaratangang may kinalaman ang mga Duterte sa pagkamatay ni Yusek Cathy Cabral. Umani na matinding atensyon online ang pahayag ni Father Flavio Villanueva matapos niyang sabihing may hinala siya. Tingnan mo niya yan. Tingnan mo na yung ginagawa mo. Hinala mo lang pala. Hinala mo lang pala. Dapat magbigay ka ng ebidensya. Kahit public, we are talking about public opinions, no? Pero kailangan mo rin i-cite mo kung anong, di ba? Kung saan mo kinuha yan, saan ka nakakuha ng impormasyon that the Duterte is something to do with that, mga kababayan. Grabe. Kinokonekta ni Father, grabe, obsession na ito. Grabe na po ang pagtatangka ni Father, no? Sa mga Duterte. Grabe po yung kanyang obsession, mga kababayan, sa Duterte. No? Ito nga, magbasa nga tayo ng mga comment. Sabi po dito ni Ronald Solano, Father, thou shall not bear false witness against thy neighbor. O nga, no? Positive to si Father 15 years po siyang positive actually, no, mga kababayan. Si paani mo pila ka bulto sinuyop ni mo Brad. Aray ko. Sabi po ni Lior Capuno. Sorry Father, pero king ina mo. Basta adik, bisan unsa na masulti. O basta adik daw kahit anong masabi. Alright? Ako talaga itong si Father, mga kababayan. Talagang nako po Father, wag mo naman gawin yan. Ganyang ugali, sayang lang ang pinag-aralan mo sa kumbento. Kung ganyan ka, baka mamaya mapatawag ka ng Santo Papa sa mga pinaggagawa mo. Oo nga no? Siguro kung may balak na talaga ito. May balak na itong magbitiw bilang isang pare, mga kababayan. Grabe po yung kanyang mga biruin mo, hinala lang. Hinala, based on hinala, no? Doubts mo lang. Dahil may hinala ka sa kanila, pinaghinalaan mo lang. Paano nangyari yon? Di ba? Napakalayo na po ng pinag-uusapan natin dito kung yan ang argumento mo. Diba? Napakalayo na po. Wala na po sa kapangyarihan si former President Duterte. Though Vice President Sara Duterte is there, pero wala naman pong insertion si Vice President Sara Duterte. Diba? Napakalayo na nito. Tanga na lang ang maniniwala sa inyo. Ewan ko na kung nagmimisa pa ito, mga kababayan. Pag ito talaga nagmisa sa tapos mga Duterte supporters lang doon, baka mabato ito ng kamatis. Anyway, sa ibang balita naman, mga kababayan, nako, Ping Lacson, pakilinaw, sabi ni Ping Lacson, pakilinaw Leandro. Hindi kami kasama dyan ni Tito Soto. Pinakpaklaro ni Senator Ping Lacson ang pahayag ni Representative Leandro Leveste ukol sa mga umano'y sangkot sa anomalya, mga kababayan. Gate ni Lacson, kailangan linawin ni Leveste ang tungkol sa 19th Congress para maging patas ang mga bagong senador, lalo na umano sa kanila ni Tito Soto. Anya ni Lacson, Congressman Leveste should at least qualify his statement with the phrase in the 19th Congress in fairness to the new members of 20th Congress, including myself and SP Soto. Ayan, mga kababayan. Pinapalinaw o nagmamalinis po si Lacson at si Soto that they don't have any insertion. Sabagay, wala naman po sila sa 19th Congress. Pero, yung ngayon kaya,
Nagtatanong lang. Yung ngayon kaya mga kaubayan, baka meron, di ba? For example lang. Kaya kung wala naman, mas maganda mga karibyo natin, di ba? Paki-ano nga, paki-check nga, Representative Leveste. Kung nandyan ba sa Cabral Files, itong dalawang ito. Masyado kasing defensive eh. Isipin mo maraming hindi lang ngayong administrasyon yan, ibang administrasyon meron din, di ba? Si Soto, nandun yun sa ibang administrasyon eh, pero try lang natin, di ba? Just in case, mga kaubayan, no? Pakisilip na rin, Representative Leandro Leveste, at saka bilis-bilisan mo, ha? Ako talaga, nag-aano ako dito, nababahala ako dito. Nababahala po ako dito kaya Congressman Leandro Leveste. No? Bakit kasi hindi niya pa ilabas? Aantayin niya pang magurgur pa siya before niya ilabas yan? Before may maglabas niyan? Huwag mo na antayin. Parehas lang pong kalalabasan yan mga kaubayan. Whether or not, magurgur ka o hindi, ilabas mo. At least mailabas mo, ikaw ang naglabas, di ba? At kung mailabas mo na yan, tapos gurgurin ka, for example, alam na ng taong bayan, yung mga persons of interest na pwede nating, di ba? Sisihin once na gurgur ka, wag naman sana. Nga. So yan mga kabayan, pakibilis-bilisan po Representative Leandro Leveste, no? Sa yung mga ginagawa, no? Kung taong bayan po ang tatanungin mo, marami po akong nabasa kanina sa last vlogs natin, di ba? Nasabi nila, wag mo nang patagalin, no? Ganun din naman eh. Aantayin mo pa bang may mangyari sa'yo bago mo mailabas yan? Ayaw namin ng ganon. Gusto namin kung ikaw man ang talagang pinagkatiwalaan ni late Yusef Cabral, di ba? Kung ikaw ang pinagkatiwalaan, wag mo nang isipin ng ibang tao. Hayaan mo na magkagulang Pilipinas ngayon. Kasi pag nagkagulang Pilipinas ngayon, malaki ang chance, no? Na sa darating na panahon, magiging maayos na po ito, mga kaubayan. Kasi hindi po natin maayos ang problema once hindi po natin na-pinpoint what is really the problem is, no? Kailangan matukoy natin kung sino-sino itong mga problema sa ating gobyerno. Linisin, gawan ng paraan, no? Para maiba naman ang sistema. At sa mga susunod na henerasyon, mga kababayan, hindi na maulit ang ganitong mga kalokohan. Alright? Anyway mga karibyo natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion, pakicomment na lang po. Maraming salamat po mga kababayan. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.